Inay, ang bango po nito. Pwede po ba akong kumain pa? Para kay Sarah, 5 taon na niyang hindi naririnig ang makatagang iyon. Hinding-hindi inakala nga, Amerikanang ina na ang isang lalagyan ng pagkaing iniabot ng kanyang kapitbahay na Pilipina ay tuluyang magpapabago sa buhay ng kanyang anak. Si Chloe, 8 taong gulang, ay sadyang pihikan sa pagkain mula pagkabata. Mayroon siyang atopic dermatitis at hika, kaya bawat oras nga ang pagkain ay parang isang digmaan. Ngunit ng araw na iyon, nang kumatok sa kanilang pinto ang kapitbahay na si Aling Elena dala ang isang mainit-init pang food container, nagsimulang magbago ang lahat. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sarah at alamin kung paano lumiha ng isang himala ang isang simpleng handog ng pagkaing Pilipino. Ako si Sarah, 40 taong gulang, isang Amerikana na kasalukuyang naninirahan sa isang tahimik na subdivision sa Alabang, Muntinlupa. Lumipat kami rito mula sa California dahil sa trabaho ng asawa ko. 1 oras lang ang biyahe papuntang Makati Central Business District, kaya perpekto ang lokasyon para sa amin. Dati akong guro sa elementarya, ngunit nang magsimulang lumala ang kondisyon ni Chloe, nagpasya akong maging isang full-time, na may bahay upang ibuhos ang lahat ng oras ko sa pag-aalaga sa kanya at sa aming pamilya. Ang asawa ko ay isang abogado sa isang international law firm at palaging abala sa trabaho. Kami ay isang tipikal na pamilyang expat. Ako ang bahala sa gawaing bahay at pag-aalaga sa anak habang siya ang nagtatrabaho para sa aming ikabubuhay. Ang aming anak na si Chloe ay 8 taong gulang na ngayon. Mas maliit at payat siya kumpara sa mga kaedad niya. Noong una, inisip kong naman na lang niya ito, ngunit pagkatapos niyang mag-1 taon, nagsimulang mamula at maging magaspang ang kanyang balat. Doon ko nalaman na ito ay atopic dermatitis. Dinaglaon, sinundan pa ito ngang hika. Madalas siyang umuubo sa gabi kaya hindi siya makatulog ng maayos. Kapag tumakbo siya ng kaunti sa playground, agad siyang hinihingal at kailangang umupo para magpahinga. Iminungkahi ng doktor na baguhin namin ang kanyang dieta. Sinubukan kong gumamit ng maorganikong sangkap at sinubukan ko ring lutuin ang mapaborito niyang pagkain tulad ng mac and cheese at french fries, ngunit walang gaanong epekto. Ang pinakamatinding sakit na ulo ay ang ayaw ni Chloe na kumain. Sa tuwing makakakita siya ng pagkain, kumukunot ang kanyang noo. Pipilitin niyang kumain ng ilang subo at itutulak ito ng tubig. Paminsan-minsan, nagpapakita siyang interes sa matatamis na tinapay o cookies, ngunit ang regular na 3 beses na pagkain sa isang araw ay isang malaking pasakit para sa kanya. Palagi akong naaalala sa timbang ni Chloe. Mas matangkad pa rin sa kanya ang makasing edad niya. Tuwing nakikita ko ang aking anak sa ganoong kalagayan, sinisisi ko ang aking sarili. Unti-unti, ang oras ng pagkain ay naging isang sandali na pareho naming gustong takasan. Nang maging mas abala ang aking asawa sa trabaho at kailanganing umalis ng maaga, mas lalong humaba ang oras na kaming dalawa lang ni Chloe ang makasama sa bahay. Ang paulit-ulit na gawain sa araw-araw ay nagdulot sa akin ng pagiging sensitibo kahit sa maliliit na bagay. Kapag may tinitira si Chloe sa kanyang pagkain, hindi lang ako nadidismaya, kung minsan ay nagagalit pa ako. Minsan, hindi ko napigilang sabihin, bakit ba ang pihikan mo? Araw-araw nagpapakahirap si Mommy maghanda ng pagkain para sayo. Alam kong nakakasakit ang mga salitang iyon, ngunit sa araw-araw na paharap sa parehong sitwasyon, pagod na rin ako. Sa mga panahong iyon, may bagong pamilyang lumipat sa kabilang bahay. Karamihan sa mga residente sa aming komunidad ay matagal nang nakatira dito, kaya kapag may bagong dating, mabilis itong kumakalat. Ngayon, balita ko ay isang pamilyang Pilipino. Naging mausisa ang lahat. Ngunit sa totoo lang, wala akong lakas na mag-isip tungkol sa mabagay na iyon. Ang paharap sa problema sa pagkain ni Chloe araw-araw ay sapat na para ubusin ang lahat ng lakas ko. Isang hapon, ilang araw ang lumipas, may nag-doorbell. Pagbukas kong pinto, isang babaeng nakangiti ang nakatayo roon. Hello, ako si Elena, ang bago ninyong kapitbahay. Nais ko lang magpakilala, sabi niya. Kasama niya ang isang batang babae na mukhang 10 taong gulang at may dala siyang isang malinis na food container. Sabi ni Elena, nagluto kasi kaming adobong manok at puto. Ito, tikman ninyo. Medyo nagulat ako, ngunit magalang akong nagpasalamat at tinanggap ang pagkain. Mainit-init pa ang lalagyan at napakabango emoy, isang aroma na hindi nakakairita. Pero sa isip-isip ko, hindi kaya ito masyadong maalat. Kakayanin kaya ito ni Chloe, kaya inilagay ko ang lalagyan sa isang sulok na kusina at, gaya ng dati,
ipinahanda ko si Chloe ng simpleng toasted bread. Laking gulat ko nang itinuro ni Chloe ang food container at nagtanong, "Mommy, ano po yan?" Ang bango, natigilan ako. Matagal na panahon nang huling nagpakita ng interes si Chloe sa amoy ng pagkain. Sinabi ko sa kanya na bigay iyon ng bago naming kapitbahay at ito ay pagkaing Pilipino. "Pwede ko po bang tikman?" tanong ni Chloe. Kumuha si Chloe ng isang pirasong puto, isinubo ito at agad na napangiti. Ang lambot at medyo matamis. "Pwede pa po ba?" Nang araw na iyon, ilang pirasong puto ang nakain ni Chloe. Kumuha rin siya ng tinidor at tinikman ang adobong manok na may kasamang kanin. Habang umunguya, sinabi niya, "Kakaiba po ang lasa, pero masarap. Ang lambot-lambot manok." Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Inilapit ko pa ang lalagyan sa kanya. Sa huli, mas marami ang nakain ni Chloe kaysa sa karaniwan. At nang gabing iyon, kapansin-pansing nabawasan ang kanyang pag-ubo. Pareho akong nagulat at natuwa. Halos hindi ako makatulog sa gabing iyon. Mula noon, hindi maalis sa isip ko ang mapagkaing iyon. Ano kaya ang nagtulak kay Chloe na kumain? Anong sikreto ang taglay ng mapagkaing iyon? Kasabay nito, nahihiya rin ako dahil hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos kay Elena. Kinabukasan, pinainit ko ang oven at buong puso akong nagbake na aming paboritong chocolate chip cookies. Nang mapuno ngang bangong ang cookies ang buong bahay, inilagay ko ang maito sa isang basket at maingat na naglakad papunta sa kabilang bahay. "Elena, maraming salamat sa pagkain kahapon. Matagal nang hindi kumakain ng ganon kasaya ang anak ko. Ito, cookies na gawa namin, sana magustuhan ninyo," sabi ko. At doon nagsimula ang aming pag-usap. Ito ay naging isang malaking pagbabago sa buhay ko at nagbukas ito ng pinto para sa akin sa mundo ng Pilipinas at ng kanilang lutuin. At ang maliit na pakikilalang iyon ay tuluyang magpapabago sa buhay ng aking anak at maging sa akin. Akala ko ay panandaliang pagkasabik lang iyon, ngunit hindi ko inaasahan na magpapatuloy ang interes ni Chloe sa mga pagkaing Pilipino. Isang araw, kusa siyang umupo sa hapagkainan at naghintay na kumain. May isang pagkakataon pa na kumuha siyang maliit na mangkok at sinabing, "Mommy, pwede po bang pahingi pang kaunti?" Ito ay isang bagay na hindi may larawan sa isip noon. Dati, si Chloe ay pilit na susubong ang isa at iling na sasabihing wala siyang gana. Ngayon, naging ganito siya. Talagang hindi ako makapaniwala. Hindi ako sigurado kung ano talaga ang dahilan ng pagbabago sa gana ni Chloe, ngunit isang bagay ang tiyak, ang malutuing Pilipino ang naging simula ng lahat. Ang makakaibang putahe na dinala ni Elena ang manok na may tamis alat na sarsa, ang malambot na kanin na sumisipsip sa sabaw, at ang malambot na puto na tila natutunaw. Sa bibig ay naiwan ng isang espesyal na marka sa puso ni Chloe. Nagsimula akong magtaka kung bakit hindi tinanggihan ni Chloe ang mapakain ito. Bakit palagi niyang isinasara ang kanyang puso sa ibang pagkain, ngunit handa siyang buksan ito para sa mga lutuing Pilipino. Nagpasya akong alamin ang sikretong ito. Sa panahong ito, ilang beses na kaming nakita ni Elena, nagbabatian at nakakamustahan. Mula nang bigyan ko siyang cookies, nagdadala na rin kami ng maanak namin sa bahay ng isa't isa. Nilakasan ko ang aking loob at tinanong si Elena, "Kung okay lang sa iyo, pwede mo ba akong turuan kung paano lutuin ang mga yon?" Agad na pumayag si Elena. Nang hapong iyon, sabay kaming pumunta sa palengke. Sa isang bahagi ng palengke, maraming nagtitinda ng masangkap na Pilipino. Marami akong nakitang mabagay na hindi ko pa nakikita kailanman. Nanlaki ang mga mata ko. Bagong na kulay rosas, makapal na toyo, manipis na bihon, at mabangong dahon ng sili. Walang tigil akong nagtatanong, "Ano ito? Anong lasa nito?" Matiyagang ipinaliwanag ni Elena ang lahat. Ang dahon ng sili, kapag kinain mo ng hilaw, baka manibago ka. Prosam nga ulam tulad ng tinola, nagbibigay itong kakaibang bango. Pagkatapos mamili, umuwi kami at sabay na gumawa ng lumpiang sariwa. Sa pambalot, naglagay kami ng manipis na layer ng palaman toge, hiniwang itlog, giniling na baboy, at dinurok na mani, at saka ito binalot. Ito ang unang beses kong sumubok. Napakalamya ng aking makamay, ngunit tumawa si Elena at sinabing, "Lahat naman ganyan sa unang beses." Habang tinutulungan niya akong ayusin ang pagkakabalot, pinalakas niya ang loob ko. Kahit na hindi ako sanay, ipinagpatuloy ko hanggang sa matapos ko ang paggawa ng lumpia. Nang kumagat si Chloe, nanlaki ang kanyang mata at sinabing, "Si Mommy ang gumawa nito." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng tagumpay na hindi ko mararanasan sa anumang restaurant. Simula noon,
Ang aming cooking class ay ginaganap 1 o 2 beses sa isang linggo. Sinigang na baboy, pansit bihon, steamed egg, tokwat baboy style. Anti-anting dumami ang mga putahe sa aming menu at dahan-dahan ding humusay ang aking pagluluto. Ang nakatuwa, habang nagluluto kami, lumalalim din ang aming pag-uusap. Ikinuwento sa akin ni Elena na sa Pilipinas, kapag kumakain ang pamilya, palaging mayroong ilang ulam. Mahalaga sa amin na maging masagana at maayos ang hapagkainan, sabi niya. Sa Amerika, hindi ganun ka-common ang kultura na iyon kaya minsan nakakapagod para sa naghahanda, sagot ko. Habang pinag-usapan namin ang pagkakaiba ng aming mga kultura, unti-unti kaming nakahanap ng pagkakaintindihan. Nagsimula na rin akong maging bukas at ibahagi ang sarili kong kwento. Isang araw, maingat kong tinanong, Chloe, mas magana ka bang kumain ngayon dahil ba sa masangkap o dahil sa ambiyanse? Nag-isip sandali si Elena at sinabing, ang mga bata ay sensitibo sa ambiyanse. Nararamdaman din nila ang pagmamahal na inilalagay sa pagkain. Siguro, dahil nakikita ka niyang seryosong nagluluto, nagaroon na rin ngang pagbabago sa kanya. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ngang init sa aking puso. Hindi lang ang pagbabalik ng gana sa pagkain, kundi ang isang hapagkainan na punong pagmamahal ang pinakamalaking ginhawa para kay Chloe. Isang beses, nagkaroon ng International Day sa paaralan kung saan kailangang magdala ng pagkain mula sa sariling bansa para ibahagi sa mga kaklase. Buong kumpiyansang sinabi ni Chloe, gusto kong magdala ng lumpiang sariwa. Noong una, nag-alangan ako, ngunit nang makita ko ang determinasyon sa mukha ni Chloe, nagpasya kaming gumawa nito ng makasama. Sa harap ng kanyang mga kaklase, buong pagmamalaking ipinakilala ni Chloe ang lumpia. Ilang kaklase niya ang kumain at nagsabing, wow, ang sarap nito, at humanga sila. Nang umuwi si Chloe ng araw na iyon, sinabi niya sa akin, Mommy, I feel so proud today. Nang marinig ko iyon, hindi ko napigilang maluha. Dati, si Chloe ay laging kulang sa kumpiyansa at takot magpakitang sarili sa harap ng ibang tao. Ngayon, sa pamamagitan ng pagkaing Pilipino, naipapakita na niya ang kanyang sarili. Ang lutuing Pilipino ay hindi lang masarap na pagkain. Binigyan nito si Chloe ng kumpiyansa at pagkakakilanlan. Hindi na mamalayan. Nagbago na ang aming pang-araw-araw na buhay. Ang pagluluto nga iba-ibang ulam sa weekend at pagkain ng mainit na sabaw at kanin tuwing umaga ay naging bagong kaugalian. Natuklasan ko na kapag nasa palengke ako, kusa kong pinipili ang tokwa, sitaw at bagoong. Naging mas malusok si Chloe at ako naman ay muling natutong ngumiti. At ang lahat ng pagbabagong ito ay nagsimula sa isang maliit na pagkikita. Nitong mga nakaraang araw na iba na ang pananaw ko sa buhay. Ang pagtayo sa kusina, pagtitimplang suka at toyo, paghihiwang gulay at pagsasayang ang mga gawaing ito ay hindi nabanyaga sa akin. Sa halip, nagbibigay ito sa akin ng kapayapaan. Ito ay hindi na lang simpleng pagluluto. Naging bahagi na ito ng aking buhay at nagbigay sa akin ng malaking ginhawa. Lalo na kapag nakikita ko ang pananabik sa mukha ni Chloe tuwing oras ng pagkain, kapag nakikita ko ang reaksyon niya sa bango palang niluluto ko. Lagi akong napupuno ng pasasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Isang umaga, sinabi sa akin ni Chloe na nanaginip siyang kumakain lumpia. Mommy, sa panaginip ko, 10 lumpia ang nakain ko. Ang sarap-sarap. Nang marinig ko iyon, naisip ko, nagbago na nga talaga siya. Ngunit ang masasayang sandali ay laging may kasamang hindi inaasahang anino. Nangyari iyon isang araw. Pag-uwi ni Chloe mula sa paaralan, madilim ang kanyang mukha. Pakababa niyang kanyang bag, sinabi niya, Mommy, may narinig po akong kakaiba sa school kanina. Maingat ko siyang tinanong kung ano iyon. Nagatubili si Chloe bago nagpatuloy. May isang kaklase po na nakakita ng ginawa mong lumpia at sinabing ang weird daw ng amoy. Narinig din ng iba na sinabi raw ng mommy niya na di malaman kung anong ginamit sa pagkaing Pilipino. Nang marinig ko iyon, nanikip ang dibdib ko at biglang naging komplikado ang isip ko. Hindi ko sinasadyang naisip ang maulam na binigay ni Elena. May problema kaya sa kalinisan? Baka may allergy si Chloe na hindi ko alam? Iba't ibang pagdududa ang nagsimulang humulo sa isip ko.
Masyado ba akong naging padalos-dalos sa panahong ito? Iniisip na lang na masarap ang pagkaing Pilipino? Nagsimula kong sisihin ang sarili ko. Nang gabing iyon, kahit na nakaupo kami sa hapagkainan, iba ang pakiramdam. Maingat na kumakain si Chloe, palihim na tinitingnan ang aking mukha. Sadyang hindi ako gaanong nagsalita. Lumipas ang ilang araw na ganun. Kahit na patuloy kaming kumakain, hindi nawala ang hindi magandang pakiramdam sa aking puso. Sa huli, nagpasya akong direktang kausapin si Elena. Hindi ko alam kung bakit pero nahirapan akong simulan ang usapan. Ngunit nang makita ni Elena ang aking mukha, kusa siyang nagtanong, "May problema ba?" Parang medyo matamlay si Chloe nitong nga nakaraang araw. Nang marinig ko iyon, maingat kong sinabi ang masalobing naipon sa aking puso sa loob ng ilang araw. Kasi, ilang araw na ang nakalipas, may narinig si Chloe sa school na ikinalungkot niya. May isang bata na nagsabing weird daw ang lumpia. At parang may sinabi ang nanay ng bata na hindi maganda tungkol sa pagkaing Pilipino. Biglang tumahimik ang paligid. Hindi nagsalita si Elena, tumango lang siya at nakinig. Pagkatapos, sa isang malumanay na boses, sinabi niya, "Naintindihan ko. Nangyayari talaga ang maganyang bagay. Noong bagong salta ako sa Amerika, kapag may dala akong bopis sa baunan ko, pinupuna rin dahil sa amoy. Ang reaksyon sa isang kulturang hindi pamilyar ay hindi naman laging may masamang intensyon, pero minsan nakakasakit talaga." Nang marinig ko ang sinabi ni Elena, gumaan ang pakiramdam ko. Nagpatuloy si Elena, "Ang mga pagkaing ibinibigay ko sa inyo ay kapareho ng kinakain ng pamilya ko, niluto ng buong puso. Pinipili ko lang ang magagandang sangkap at tinitimplahan ko ayon sa panlasang gusto ng bata. Kung mayroon kang maalalahanin, nagpapasalamat ako na sinabi mo sa akin. Napakabuti na nakakapag-usap tayo ng walang hindi pagkakaunawaan." Pagkatapos ng pag-usap na iyon, muli akong nanumbalik sa dati. Naunawaan ko na maaring makaiba ang kultura, ngunit ang puso at katapatan ay pareho saan man. Dahil dito, mas naging malapit ang aming dalawang pamilya. Ilang araw ang lumipas, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Pagising ni Chloe isang umaga, sinabi niya, "Mommy, hindi po nangati ang braso ko kagabi. Hindi rin po ako nakamot. Noong una, inakala kong nakataon lang. Ngunit paglipas ngang ilang araw, kapansin-pansing na bawasan ang sintomas ngang kanyang atopic dermatitis. Ang tunog ng kanyang pag-ubos sa gabi ay unti-unting nawala. Ang dati niyang madalas na pahingal ay hindi na rin nakikita. Nagsimula akong maginala dahil kaya ito sa pagkain. Nitong nakaraang araw, halos puro lutuing Pilipino ang kinakain ni Chloe. Ang mapakaing hindi masyadong maalat at hindi gaanong matapang ay tila hindi nagbibigay nga mabigat na pasanin sa kanyang katawan. Kaya mas naging maingat ako sa pag-ayos ng aming dieta. Sa aming regular na check-up sa ospital, nagulat ang doktor sa kanyang reaksyon. Grabe ang improvement ng balat niya at stable na rin ang hika niya. "May ginawa ba kayong espesyal nitong mga nakarang araw?" Nakangiti kong sagot. "Binago lang po namin ang aming dieta." Nang gabing iyon, habang nasa kanyang silid si Chloe, pinapatuktok niya ang isang tradisyonal na musikang Pilipino. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at tiningnan siya. Kinuha ni Chloe mula sa kanyang aparador ang isang manika na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. At habang naglalaro, sinabi niya, "Mommy, gusto ko ring pumunta sa probinsya balang araw. Gusto kong isuot ang ganyang magagandang damit." Hindi ako nagsalita. Niyakap ko lang ng mahigpit ang aking anak. Kahit na dumaan kami sa takot, hindi pagkakaunawaan, at pagdududa, lahat na ito ay nalampasan sa pamamagitan ng katapatan at tiwala. Ito ang aral na natutunan ko. Hindi na ako nag-aalangan. Sa pamamagitan ng karanasang ito, mas lumalim ang aking pangunawa at respeto sa bansang ito at sa kapitbahay kong may ganitong kultura. Mas mahalaga pa sa pagaling ni Chloe ay ang pagiging mas bukas ng aking isipan. Lumipas ang mga araw at ang aking pangaraw-araw na buhay ay ganap ng nagiba. Dati, palagi akong nakatutok sa mga appointment sa ospital. Ang kondisyon ni Chloe ang nagdidikta ng aking buong araw. Ngunit ngayon, ang inaalala ko araw-araw ay kung anong menu ang ihahanda, anong bagong ulam ang susubukan. Ang aming ref ay laging may tokwa, kangkong, at bagong. Sa weekend, sabay kaming gumagawa ang sinigang at lumpiang Shanghai na pumupuno sa aming hapagkainan. Itinuturing ni Chloe ang lahat ng ito bilang isang natural na kasiyahan. Ang pagtingin lang sa kanya na ganon ay sapat na para maging masaya ako.
Isang araw, noong kasagsagan ng tag-araw, sabay kaming pumunta ni Chloe sa bookstore. Sa children's section, nakakita si Chloe ng isang picture book tungkol sa Pilipinas. Umupo siya at taimtim na nagbasa. Sa libro may mga larawan ng mga batang nakasuot ng barot saya at barong, mapamilyang nagsasalo-salo sa Noche Buena at mga nagtatanghal ng ati-atihan festival. Bawat buklat ni Chloe na pahina ay may kasamang masayang tawa. Sabi niya, Mommy, gusto ko talagang pumunta sa mga probinsya. Lahat ng nakikita ko sa libro, gusto kong subukan. Kahit na medyo naalangan ako, sa puso ko, mayroon na akong sagot. Sa totoo lang, ako rin ay curious sa bansang nagdulot ng ganito kalaking pagbabago. Gusto kong makita ito ng personal, gusto kong maranasan ang kulturang iyon kasama si Chloe, kahit sa maikling panahon lang. Pawi na kami nang unang nagsalita si Chloe. Mommy, sa summer vacation, pwede po ba tayong mag-road trip sa Ilocos? Numiti ako at sinabing unaman. Sabay tayong pumunta sa lugar na pareho nating minahal. Ang desisyong ito ay hindi lang isang simpleng plano sa paglalakbay. Ito ay naging isang mahalagang tanda sa aming paglalakbay ng pagbabago bilang mag-ina. Ang naipon na pag-unawa sa pagkain, ang kuryusidad sa kultura, at ang pagkakaibigan sa pamilya ni Elena ay nabigay ng espesyal na kahulugan sa biyaheng ito. Nang ikuwento ko ang plano kay Elena, masaya niyang sinabi, "Mas masaya kung sabay-sabay tayo. Ako ang magiging tour guide ninyo." At ganun na nga, ang aming paglalakbay sa norte ng dalawang pamilya ay unti-unting naging katotohanan. Pagbook ng hotel, pagpapasya sa mga pupuntahan bawat araw ay punong pananabik. Nag-drawing si Chloe ng watawat ng Pilipinas at idinikit ito sa pader. Tuwing umaga, nagsasanay siya ng mapagbating Pilipino. "Magandang umaga, salamat po, masarap po." Kahit na maikli lang ang masalitang ito, puno itong katapatan. Sa paralan, naging usap-usapan din ang papunta ni Chloe sa Ilocos. Buong pagmamalaki niyang ibinahagi sa lahat ang kanyang pagmamahal sa pagkaing Pilipino at kultura. Ang lumpia, mukhang kakaiba noong una, pero ngayon, ito na ang paborito kong pagkain. Ang mommy ko mismo ang gumagawa niyan. Isang araw bago kami umalis, habang naghahanda kami ni Chloe ng pagkain, bigla akong napaisip. Naalala ko noong unang beses na kumatok si Elena sa aming pinto para mag-abot ng pagkain. Tinanggap ko lang iyon dahil sa pakikisama. Noon, hindi ko kailanman inakala na ang mapagkain iyon ay magpapabago ang aming buhay ng ganito. Personal kong naranasan na ang pagkain ay kultura. At ang kultura ay maring maging susi sa pagbubukas ng puso ng isang tao. Espesyal din ang proseso ng paghahanda para sa biyahe kasama si Elena. Pinag-usapan namin kung saang mapalengke kami pupunta sa Ilocos. Saang magkainan kami kakain ng anong maputahe at nagbahaginan kami ng aming maalaala at inaasahan. Ikinuwento ni Elena, pagdating natin sa Figan, may isang kainan doon na paborito ko. Ang Figan empanada nila, hindi mo makakalimutan. Habang ikinukwento niya ang mga alalang kanyang kabataan, lalong lumalim ang pagmamahal ko sa bansang Pilipinas. Ngayon, ang Pilipinas ay hindi lang isang bansang gusto ni Chloe. Ito na rin ay isang lugar kung saan gusto kong ibuhos ang aking damdamin. Kabibaho ang aming biyahe. Umupo ako sa tabi ng kama ni Chloe at marahang nagtanong, "Chloe, bakit mo gustong pumunta sa Ilocos?" Kumikinang ang mata ni Chloe nang sumagot siya, "Kasi ito po ang unang bagay na pareho nating minahal ni Mommy. Kaya mas espesyal po ito." Nang marinig ko iyon, hindi ako nagsalita, niyakap ko lang ng mahigpit ang aking anak. Ang isang maliit na pagbabago na nagsimula sa isang pagkain ay maaring lumawak sa isang napakalalim at napakainit na damdamin. Puno ako ng pasasalamat. Pagdating namin sa Figan, isang pamilyar ngunit kakaibang hangin ang sumalubong sa amin. Ang malinis na kalsada, ang maayos na trapiko, ang mamagigiliw na karatula, at higit sa lahat, ang mainit na ngiti ng mataw ay lubos na nakaantik sa akin. Sa pangunguna ni Elena, ang unang lugar na aming binisita ay ang tradisyonal na palengke. Ang amoy ng Figan longganisa ay nakalat sa paligid. Si Chloe, na nakasuot ng inupahang kasuotang pang Maria Clara para sa isang souvenir photo, ay napakatingkad ng ngiti. Habang tinitignan ko ang eksenang iyon, hindi ko napigilang mapaluha. Sa mga araw nga aming paglalakbay sa Ilocos, hindi kami pumunta sa mga sikat na tourist spots. Sa halip, hinanap namin ang malugar na hindi gaanong kilala ngunit mas may katangian. Sabi ni Elena, bukod sa Calle Crisologo, marami pang lugar dito na parang mahiyas. Ipinakilala niya ang kanyang malihim na paboritong lugar,
at kami ni Chloe ay puno ngang pananabik na nagsimulang maglakad. Ang unang lugar na pinuntahan namin ay ang Baluarte Zoo. Dito, nakakita si Chloe ng hayop na sa libro lang niya nakikita. May totoong ostrich pala. Ang laki, bulalas niya. Ang paraan ng maingat niyang paglapit sa mahayop ay nagdulot ng ngiti sa aking mukha. Ang pagkakaroon na kanitong luntiang espasyo ay lubos na nakakatuwa. Sunod, pumunta kami sa mga pagawaan ng Borneo Pottery. Sa loob ng isang maliit na pagawaan, sinubukan ni Chloe na gumawa ang sarili niyang banga. Bawat pagawaan ay may sariling estilo at pakiramdam. Nahanap ni Chloe ang isang kopya ng alamat ng Ilocano at taimtim itong binasa. Ako naman, sa isang maliit na lamesa sa sulok, ay tahimik na uminom ng mainit na tsokolate. Ang tunog nga nagtatrabaho sa labas ay tila isang malambing na pagbati mula sa figan. Pagkatapos, pumunta kami sa Bantay Bell Tower. Habang nasa tuktok kami, tanaw namin ang kabuuan ng bayan at ang malawak na kalangitan. Nakwentuhan kami ni Elena habang pinapanood ang paglubok ng araw. Sa gitna ng payapang kapaligiran, naalala namin ang araw na una kaming nakita bilang makapitbahay. Hindi ko inakala na darating ang araw na ito, sabi ni Elena. Nagbahagi lang naman akong ilang ulam nun. Isa pang espesyal na lugar ay ang mga food stall sa paligid ng plaza. Namangha si Chloe sa mabinibentang produkto at street food. Bumili si Elena ang bagnet at empanada para sa aming lahat. Ang malutong na texture at ang tamis, asim ng sukang Iloco ay nagpagulat sa akin. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong pagkain. Kakaiba talaga, sabi ko. Ngumiti si Elena at sumagot, napakadami ngang masasarap na pagkain sa Pilipinas. Kulang ang oras para matikman lahat. Sabay-sabay kaming nanood ng mga street performers at pumalakpak. Sinubukan pa ni Chloe na isulat ang kanyang pangalan sa baybayin sa isang arts and crafts booth at masaya niyang tinawag ang sarili na Chloe Empanada. Sa huling araw ngaming biyahe, pumunta kami sa isang beach sa Pagudpud. Sa ilalim ngang asul na kalangitan, iba't ibang food stalls at handicraft booths ang nakahanay. Si Chloe ay may hawak na inihaw na mais habang sumasayaw sa ritmo ng musika. Hinunan kong litrato ang aking anak, pakiramdam ko ay parang isang eksena sa pelikula ang lahat. Ang masasarap na street food, mga handicraft na ngayon ko lang nakita. At ang tanawin ng mataong nagsasalita ng ibang dialekto sa gitna ng lahat ng ito, nakaramdam ako ang hindi kapani-paniwalang kapanatagan at init. Habang pawi kami sa Maynila, sakay ng bus na bumabaktas sa mga probinsyang norte. Sinabi ni Chloe, Mommy, parang panaginip po ang Ilocos. Sa susunod, gusto kong mas matagal tayo doon kasama sina Tita Elena. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng aking anak at sumagot, sa susunod, isang buwan tayong mananatili doon para mas maramdaman natin ang Pilipinas. Ang biyaheng ito ay hindi lang isang paglilibot sa mga tanawin at pagkain. Ito ay isang paharap sa iba't ibang mukha ng Pilipinas na magiliw at mainit. Ito rin ay isang paglalakbay upang mas maunawaan namin ang isa't isa. Ang tanawin ng Ilocos, kung saan ang tradisyon at modernidad, kalikasan at sining ay natural na magkakasama, ay nagiwan ng malalim na impresyon sa akin. Para kay Chloe, ito ay naging isang pangalawang tahanan na gusto niyang balikan. Sa eroplano pabalik sa Amerika para sa isang maikling bakasyon, tumingin si Chloe sa bintana at sinabi, Mommy, gusto ko pa pong bumalik sa Pilipinas. Promise po natin. Babalik tayo ha? Tumango ako at sinabi, babalik tayo. Ang kwentong sinimulan nating dalawa ay dapat magpatuloy. Ngayon, para sa akin, ang Pilipinas ay hindi na lang isang bansa na may ibang kultura. Ito ang gisimula NG pagbabago. Isang lugar na nagituro sa aking kung paano magmahaw at isang lugar kung saan kami ng aking anak ay lumikha ng pinakamahalagang alaala. Isang simpleng lumpia sa hapagkainan, ang ngiti ng isang bata, at ang mainit na kamay ng isang kaibigan lahat ay nagpabago sa aking buhay. At ang paglalakbay na ito ay magpapatuloy. Ngayon, sigurado ako na may mga pagkain, may mga pagkikita, at may mga kultura na kayang magpabago ng buhay ng isang tao. At ang simula nito ay laging dumarating ng tahimik sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Pagbalik namin sa aming tahanan sa Alabang, mas naging masigla ang aming kusina. Linggo-linggo, regular kaming naglulutong adobo, sinigang, at pancit. Minsan sa weekend, sinusubukan naming gumawa ng halo-halo o leche flan. Si Chloe ay laging nasa tabi ko, tumutulong habang naksasanay magsabi ng, ang bango, o masarap,
sa Tagalog. Ang pinakagulat ko ay ang pagbabago ni Chloe sa paaralan. Dati, tahimik lang siyang nakaupo sa isang sulok, hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa mga kaklase. Ngunit ngayon, masigla niyang ibinabahagi sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa Pilipinas. Nagdadala pa siya ng ginawa niyang merienda tulad ng polvoron sa paaralan. Isang beses, tumawag ang kanyang guro at sinabi, "Sarah, alam mo ba, si Chloe ay naging napaka-confident nitong mga nakaraang araw. Ibang-iba na siya. Nang marinig ko iyon, muli akong napaluha at ako mismo ay nagbabago. Dati, isa lang akong full-time na may bahay na may maliit na mundo. Araw-araw, ang inaalala ko lang ay ang gawaing bahay at ang kalusugan ng aking anak. Ngunit ngayon, nagsimula akong mag-organisa ng maliit na cooking class sa aming community center. Tinuturuan ang ibang ma-expat na ina na magluto ng simpleng mapakaing Pilipino. Noong una, 3 o 4 lang ang dumadalo. Ngayon, mahigit 10 na ang nag-enroll bawat session. Lahat sila ay curious sa mga banyagang lutuing ito. Isang beses, pagkatapos ng klase, isang kapwa Amerikana ang nagsabi sa akin, "Sarah, salamat sa pagpapakilala mo sa amin sa Pilipinas. Hindi ko kailanman naisip na maglakbay sa Asia, pero ngayon, nagpaplano na ako. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lang ako nagtuturo magluto, kundi nagtatayo ako nga tulay sa pagitan ng mga kultura." Nang malaman ni Elena ang tungkol dito, masaya niyang sinabi, "Napakagandang bagay ng ginagawa mo. Mas maraming tao ang makakakilala sa Pilipinas. Ang pagkakaibigan na aming dalawang pamilya ay lalo pang lumalim." Ngayon, hindi lang kami nagbabahaginan ng pagkain. Sabay na rin kaming nagdiriwang ng okasyon. Noong Pasko, sabay kaming nagsimba sa simbang gabi at nagnoche buena sa aming bakuran. Si Chloe at ang anak ni Elena ay masayang-masaya sa paglalaro. Ang asawa ko, noong una ay medyo nanibago sa mga pagbabagong ito, ngunit nang makita niyang masaya kami ni Chloe, unti-unti niya itong tinanggap. Isang araw, pag-uwi niya mula sa trabaho at naamoy ang bango ng kare-kare mula sa kusina, sinabi niya, "Ang bango niyan ah." Ngayon, ang pinakahihintay niya ay ang aming Filipino food night tuwing weekend. Patuloy na bumubuti ang kalusugan ni Chloe. Sabi ng doktor, kontrolado na ang kanyang hika at halos hindi na makita ang kanyang atopic dermatitis. Tumaas ang kanyang timbang at nahabol na niya ang tangkat ng mga kaedad niya. Sa tuwing pupunta kami sa ospital para sa check-up, laging nagtatanong ang doktor, "Ano ba talaga ang ginawa ninyo?" Lagi kong sinasabi ng nakangiti, pagbabago sa dieta, at higit sa lahat, pagbabago sa pananaw. Mas mahalaga, natagpuan ni Chloe ang kanyang sariling interes. Nagsimula siyang mag-aral ng Tagalog, kahit mabagal ang kanyang pagunlad, seryoso siya. "Mommy, kapag magaling na po akong mag-Tagalog, kapag bumalik tayo sa Ilocos, ako na po mismo ang order ng pagkain," sabi niya. Napuno niya ang kanyang silid na mga larawan at postcard mula sa figan at pagudpud. Bawat gabi bago matulog, tinitignan niya ang nga ito. Isang araw, tinanong ako ni Chloe, "Mommy, paano po kaya kung hindi dumating si Tita Elena sa buhay natin?" Naisip ako sandali at sinabi, "Siguro, naaway pa rin tayo tungkol sa pagkain." "Siguro, hindi pa rin maganda ang kalusugan mo. At siguro, hindi natin malalaman na mayroong ganito kagandang kultura sa mundo." Taimtim na tumango si Chloe at sinabi, "Kaya dapat po tayong magpasalamat kay Tita Elena, di ba?" "Oo, at hindi lang kay Tita Elena tayo dapat magpasalamat. Dapat din nating pasalamatan ang ating sarili sa pagiging bukas palat na sumubok at tumanggap ng ibang kultura." Kung noon, dahil sa takot o prejudice, tinanggihan ko ang mga pagkaing iyon, kung sumuko ako dahil sa sabi-sabi nga iba, hindi natin mararanasan ang lahat ng magagandang pagbabagong ito ngayon. Ngayong summer, plano naming bumalik sa Ilocos. Sa pagkakataong ito, mananatili kami ng 1 buwan. Inayos na ni Elena ang aming tutuluyan isang maliit na apartment sa sentro ng Vigan. Si Chloe ay tuwang-tuwa at binibilang ang mga araw. Gumawa siyang mahabang listahan ng lugar na gusto niyang puntahan, mga pagkain gusto niyang kainin, at mga bagay na gusto niyang bilhin. Nagsimula na rin akong mag-aral ng ilang simpleng salitang Ilocano. Kahit hindi perpekto ang aking bihkas, sabi ni Elena, "Okay lang yan, may intindihan kang nga tao ron." Natutunan kong sabihin ang naimbak nga aldaw, "Magandang araw, agyamanak, salamat, at naimas, masarap."
Sa tuwing naksasanay ako, laging nasa tabi ko si Chloe para itama ang aking bigkas. Madalas kaming nagtatawanan na mag-ina. Alam nangam gataw sa aming komunidad ang aming kwento. Ang ilan ay curious at nagtatanong sa akin tungkol sa lutuing Pilipino. Mailan pa ring may pag-alinlangan, ngunit hindi ko na pinapansin ang iniisip ng iba. Alam kong ito ay mabuti para sa amin. Nakita ko ang pagbabago sa aking anak. Naramdaman ko ang yaman ng buhay. At iyon ay sapat na. Isang beses sa supermarket, nakasalubong ko ang nanay na nagsabi ngang hindi maganda tungkol sa pagkaing Pilipino sa parent-teacher meeting. Medyo nahihiya siyang bumati sa akin. Ngumiti ako bilang tugon. Pagkatapos, pabulong siyang nagsabi, "Sarah, I'm sorry. Masyadong naging mapanghusga ang sinabi ko noon. Nakita ko ang pagbabago sa inyo at kung gaano kalusog at kasaya si Chloe ngayon. Doon ko nalaman na ako pala ang makitid ang isip. Hinawakan ko ang kanyang kamay. It's okay. Naintindihan ko. Normal lang na mag-ingat sa mga bagay na hindi pamilyar. Pero kung gusto mo, pwede kitang turuan ng ilang simpleng lutuing Pilipino." Nanlaki ang kanyang mata at sinabi, "Talaga, pwede ba?" At ganun, nadagdagan na naman ng isang estudyante ang aking cooking class. Sa pagbabalik tanaw, ang buong proseso ng pagbabago ay parang isang mahiwagang paglalakbay. Mula sa paunang pagtanggi, sa pagtanggap, sa pagmamahal, hanggang sa pagbabahagi, bawat hakbang ay puno nga hamon at sorpresa. Marami akong natutunan. Hindi lang magkakasanayan sa pagluluto, kundi higit sa lahat, ang respeto at pag-unawa sa pagkakaiba-iba. Si Chloe ay lumalaki rin. Hindi lang siya naging mas malusog at mas may tiwala sa sarili, naging mas maunawain din siya. Isang beses, may bagong kaklase sa kanilang silid, isang batang babay mula sa India. Ang ibang mabata ay ayaw lumapit sa kanya dahil sa matapang na amoy ng kanyang baong kari. Kusa siyang umupo sa tabing batang babay at sinabi, "Pwede ko bang tikman yang baon mo? Mukhang ang bango eh." Ang ina ng batang Indian ay nagpunta sa akin para magpasalamat. "Ang kabaitan niya anak mo ang nagparamdam sa anak ko na hindi siya nag-isa," sabi niya. Sinabi ko sa kanya, "Sa totoo lang, ang kabaitan niya iba ang nagpabago sa amin. Kaya gusto rin naming ipasa ang kabaitang iyon." Noong nakaraang buwan, na-feature ang aming kwento sa newsletter ng aming komunidad. Ang pamagat ay isang handog ng pagkaing Pilipino na nagpabago ng buhay. Matapos mailathala ang artikulo, maraming tumawag o nag-email sa akin para ibahagi ang kanilang makatulad na karanasan o ipahayag ang kanilang pagnanais na makilala ang iba't ibang kultura. Isang matandang mag-asawa pa ang nagsabi, "Nag-book na kami ng flight papuntang Pilipinas sa susunod na buwan dahil lahat yan sa kwento ninyo." Nang makita ni Elena ang report, tumawa siya at sinabi, "Naging cultural ambassador ka ng Pilipinas." Nahiya akong sumagot, "Hindi naman. Ibinabahagi ko lang ang aming karanasan." Ngunit sa loob-loob ko, masaya ako. Kung ang aming kwento ay makakahikayat sa mas maraming tao na buksan ang kanilang puso para makipag-ugnayan at umunawa sa ibang kultura, napakaganda nun. Ang pinakamalaking pangarap ni Chloe ngayon ay makapaaral sa Pilipinas balang araw. "Mommy, paglaki ko po, gusto kong maaral sa isang universidad sa Pilipinas. Gusto kong matuto ang Tagalog at lahat ng lutuing Pilipino. Tapos, babalik ako dito at magtatayong isang restoran na Pilipino." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, pareho akong naantig at ipinagmamalaki. Isang bata na dati ay ayaw kumain, ngayon ay mayroon ng ganito kalinaw na pangarap. Patuloy ang buhay, ngunit ang init na dalangang Pilipinas ay laging kasama namin. Bawat hapagkainan, bawat cooking class, bawat usapan tungkol sa Pilipinas ay nagpapaalala sa akin na possible ang pagbabago at nangyayari ang magagandang bagay. Kaninang umaga, pagising ni Chloe, ang unang sinabi niya ay, "Mommy, ano po ang kakainan natin ngayon?" Ngumiti ako at nagtanong, "Ano ba ang gusto mong kainan?" Nag-isip siya sandali at sinabi, "Gusto ko pong tapsilog at mainit na sabaw." Kung nangyari ang pag-uusap na ito 5 taon na ang nakalipas, imposible. Ngunit ngayon, ito na ang aming pinakakaraniwan at pinakamasayang sandali. Nagsimula akong mahanda ng almusal. Ang kusina ay napuno ng bango ng toyo at bawang. Pumasok ang sikat ng araw mula sa bintana, tumatama sa aming kitchen counter. Bigla kong naramdaman na ang lahat ay napakaganda. Ang tahanang ito ay puno ng tawanan, puno ng bango, puno ng pag-ibig. Pumasok si Chloe sa kusina, tumingkayat para tingnan ang niluluto ko. "Mommy, alam mo po ba,
Sinabi ko po sa kaklase ko kahapon na ang mami ko ang pinakamagaling na chef sa buong mundo. Hinaplos ko ang kanyang ulo at sinabi, "Silly girl, natuto lang si mommy na magluto ng may pagmamahal." Umiling siya at sinabi, "Hindi po. Dahil po yon sa handa kang makbago para sa akin, handa kang matuto nga bagong bagay." Muli akong napaluha sa sinabi niya. Oo nga, ang simulang lahat ng ito ay pag-ibig, hindi ba? Dahil sa pagmamahal sa anak, handang sumubok. Dahil sa pagsubok, nakatakpo ang kagandahan. Dahil sa kagandahan, gustong ibahagi. Ang pag-ibig, tulad NG Bango NG Adobo, ay dahan-dahang kumakalat, nagpapainit sa bawat sulok. Sa susunod na linggo, babalik na kami sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, plano naming manatili sa Cebu. Sabi ni Elena, mas marami pang tradisyonal na merkado at pagkain doon. Handa na si Chloe. Ang kanyang maliit na backpack ay may lamang notebook. Sabi niya, isusulat niya ang bawat pagkaing matitikman niya. Handa na rin ang aking kamera. Gusto kong itala ang bawat magandang sandali. Alam kong hindi ito ang huli naming pagpunta. Ang Pilipinas ay naging isang bahagi na ngang aming buhay na hindi na mayaalis. Ito ay hindi lang isang lugar, ito ay isang pakiramdam, isang koneksyon, isang lakas na nagpabuti sa amin. Minsan, naisip ko, kung may babalik ko ang oras sa araw na unang kumatok si Elena sa aming pinto, ano ang sasabihin ko sa aking sarili? Sa tingin ko, sasabihin ko, buksan mo ang pinto na iyan, tanggapin mo ang food container na iyan, dahil babaguhin niyan ang buhay mo. Siguro, idadagdag ko pa, huwag kang matakot sa pagkakaiba, huwag kang tumanggi. Dahil ang pinakamagagandang bagay ay madalas na nagmumula sa mga lugar na hindi mo inaasahan, ngunit hindi ko kailangang bumalik sa nakaraan. Dahil narito na ako sa kasalukuyan, sa kusinang ito na puno nga amoy Pinoy, sa umagang ito na malusok at masaya ang aking anak, sa buhay na ito kung saan natakpuan ko ang aking halaga. Lahat ng ito ay totoo. Lahat ay unti-unti naming nilakbay. Pagkatapos kumain ng almusal si Chloe, pinunasan niya ang kanyang bibig at sinabi, "Mommy, salamat po." Nagtanong ako, "Para saan?" Tiningnan niya ako ng seryoso at sinabi, "Salamat po sa pagpapakilala sa akin sa Pilipinas. Salamat po sa pagsama sa akin sa pagbabago." Niyakap ko siya at sinabi, "Dapat si Mommy ang magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagiging handa mong sumubok. Salamat sa pagtuturo mo kay Mommy ngang napakaraming bagay." Ang sikat na araw sa labas ay lalong tumitingkad. Nagsimula na ang isang bagong araw. Alam kong magiging maganda ang araw na ito dahil mayroon kaming isa at isa, mayroon kaming pag-ibig, at mayroon kaming malasa at init na mula sa Pilipinas. Ang kwentong ito ay nagpapatuloy. At hindi na ako makapaghintay na makita kung anong magagandang bagay ang susunod na mangyayari. Isang handog ng pagkaing Pilipino ang nagpabago sa aming buhay. Ngunit higit sa lahat, tinuruan kami nito na hanggat handa tayong buksan ang ating mapuso, ang mundo ay magiging mas malawak, mas maganda, at mas punong posibilidad. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa Pilipinas. At ito ang mensaheng gusto kong ipasa. Ang kwento natin ngayon ay nagtatapos dito. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, mangyaring bigyan kami ng isang like at mag-subscribe sa aming channel. Salamat sa iyong oras sa pakikinig. Sana ito ay magtanim din ng isang butil ng kabaitan at pag-unawa sa iyong puso. Paalam hanggang sa muli.